Mabilis lang to. Pure business. Walang emotion. Bulong ng lalaki. Dahan-dahan lang. Masakit. Tugon ng dalaga. Graduation night habang suot niya ang toga. Ibinenta niya ang sarili. Para saan? Para sa kapatid na nasa bingit ng kamatayan. Ambisyosa. Bulong nila. Kapit sa patalim. Lait ng mundo. Hindi nila alam bawat halik ay bayad ng dugo at luha. Pagpasok niya sa opisina bilang sekretarya, doon niya nakita ang lalaking gumalaw sa kanya. Ang boss. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Maingay ang gymnasium sa gabi ng graduation. Palakpakan, sigawan, tunog ng kamera. Isa-isang tinawag ang mga pangalan. Sa gitna ng lahat nakaupo si Leah Reyes. Tuwid ang likod, suot ang toga. May medalya na kumikislap sa dibdib. Cum laude. Isang salitang matagal niyang pinangarap marinig. Pero ngayong nandito na, parang walang dating. Ngumiti siya nang tawagin ang pangalan niya. Tumayo at naglakad sa entablado. Tinanggap ang diploma. May pumalakpak ng mas malakas. Ang nanay niya, si Alma. Napilit ang saya kahit namumugto ang mga mata. Sa isip ni Leah, dapat masaya siya. Dapat puno ang dibdib ng tagumpay. Pero may kurot na hindi mawala. Sa ospital, ilang kilometro lang ang layo, nakahiga ang bunso niyang kapatid na si Drew. Habang bumababa siya ng entablado, umaalingaw-ngaw sa isip niya ang boses ng doktor kaninang umaga. Kailangan po ng down payment ngayon din. Kung wala, hindi namin maipapangako ang schedule ng operasyon. Walang sigaw ang boses, walang galit. Pero iyon ang mas masakit. Dahil doon niya naramdaman kung gaanong kabigat ang salitang wala. Pagkatapos ng seremonya, nagsisiksika ng mga estudyante sa labas. May mga bulaklak, may yakap, may selfie. Si Leah tahimik na lumapit sa nanay niya. Anak, bungad ni Alma pilit na masigla. Ang galing mo. Proud na proud ako. Ngumiti naman si Leah, pero hindi umabot sa mata. Ma, kamusta si Drew? Saglit na natigilan ng nanay niya. Stable pa rin pero Leah, tumawag ulit ang ospital. Hinihingi na nila ang down payment. Kung hindi raw ngayon, hindi niya na pinatapos. Tumango na lang si Leah. Sanay na siyang hindi tapusin ang mga pangungusap na may salitang pera sa dulo. Sa gilid ng gym, may isang kaklase na lumapit. May hawak na bouquet. Uy, congrats! Cum laude? Treat mo kami ah? Tumawa si Leah. Isang maikling tawa na parang reflex. Soon, sabi niya kahit alam niyang hindi mangyayari yon. Pag-uwi nila, hindi na siya nagbihis. Umupo siya sa gilid ng kama, suot pa rin ng toga. Nakapatong sa mesa ang cellphone niya. May isang mensaheng paulit-ulit niyang binubuksan. Paulit-ulit ding isinasara. May kakilala akong pwedeng tumulong. Discreet. Isang gabi lang. Malaki ang bayad. Galing iyon sa dating kakilala ng nanay niya. Isang contact na minsang nag-alok ng racket noong nagkasakit si Drew. Noon, tinanggihan niya. Ngayon, iba na ang sitwasyon. Tumingin siya sa salamin. Kita niya ang sarili. Maayos ang buhok, malinaw ang mata. May medalya sa dibdib. Ito ba ang itsura ng isang ambisyosa? Naisip niya. O ito ba ang itsura ng isang ate na desperado? Pumasok ang nanay niya sa kwarto. Bitbit ang isang sobre ng mga resibo. Leah, may tumawag ulit. Hindi na siya nagtanong kung sino. Tumayo siya, marahang hinubad ang medalya at inalapag sa mesa. Katabi ng cellphone, parang biglang bumigat ang hangin. Ma, sabi niya ng dahan-dahan. Kung may paraan, kahit mahirap, gagawin ko. Napatingin si Alma sa kanya at naguluhan. Anak, anong ibig mong sabihin? Hindi siya sumagot. Kinuha niya ang cellphone at nag-type. Pwede na po.
Kailangan ko ngayon din. Ilang segundo lang may reply agad. Address sent. May advance payment. Walang pangalan. Walang tanong. Nanginginig ang kamay niya habang binabasa ang address. Isang hotel sa Makati. Kilala. Tahimik. Mahal. Lumunok siya. Ma, lalabas muna ako ha. May aasikasuhin lang. Ngayon ba anak? Gabi na. Babalik rin po ako. Putol niya. Pilit na kalmado ang boses. Para kay Drew. Tahimik ang nanay niya. Walang tanong. Walang tigil. Sa halip, yumakap lang ito sa kanya. Mahigpit at parang may alam. O baka may kutob lang. Mag-iingat ka. Bulong ni Alma. Sa labas, malamig ang hangin. Sumakay si Dia ng taxi. Nakatitig sa ilaw ng kalsada. Sa bulsa niya, nag-vibrate. Isang notification mula sa bangko. Advance payment received. Napapikit siya. Totoo na, wala nang atrasan. Pagdating sa hotel, bumungad sa kanya ang mabangong lobby. Ang mga ilaw na parang walang pakialam sa bigat ng mundo. Lumapit siya sa front desk. Good evening. I have a reservation. Sabi niya na halos pabulong. Tumingin naman ang receptionist sa screen. Yes, miss. Room 2317. Enjoy your stay. Enjoy. Gusto niyang tumawa. Gusto niyang umiyak. Sa halip ay tumangulang siya at tinanggap ang keycard. Sa elevator, mag-isa siya. Nakatingin sa sarili sa salamin. Nakasuot pa rin ng simpleng dress. May bakas ang graduation sa ayos niya. Hinawakan niya ang toga na nakatiklop sa bag. Ito ba ang kapalit ng pangarap ko? Tanong niya sa sarili. Walang sumagot. Pagbukas ng elevator sa 23rd floor, tahimik ang hallway. Ang bawat takbang niya ay parang mas mabigat kesa sa una. Huminto siya sa harap ng pinto. 2317. Kinuha niya ang sobre na iniabot ng hotel staff kanina. Makapal, mabigat, pera. Nanginginig ang kamay niya habang dinidikit ang keycard. Huminga siya ng malalim. Sa likod ng pinto, hindi niya alam ang naghihintay. Ang alam lang niya, sa gabing ito, may kapalit ang lahat. At handa na siyang magbayad. Huminto si Leah sa harap ng pintuan ng hotel suite. Nanginginig ang kamay. Hawak ang sobre ng advance payment. Isang hakbang na lang at magbabago na ang lahat. Tahimik ang loob ng suite. Ibang klase ang katahimikan. Yung parang sinisip-sip ang tunog ng paghinga. Dim ang ilaw. Sapat lang para makita ang hugis ng mga muebles at ang makintab na salamin sa dingding. Nakatayo si Dia malapit sa pinto. Hawak ang strap ng bag niya. Parang huling sandalan. Hindi pa rin humuhupa ang panginginig ng kamay niya. Naroon ang lalaki. Nakatalikod sa kanya. Matangkad. Diretso ang tindig. May suot na dark jacket at ayon sa napag-usapan, may mask na bahagyang tumatakip sa mukha. Hindi pang party, hindi rin pang ospital. Simple, pero sapat para itago ang pagkakakilanlan. Discreet, sabi ng mensahe. Umupo ka, sabi ng lalaki sa mababang boses. Hindi malakas, hindi rin malambing. Diretso lang. Lumunok si Leah at umupo sa gilid ng kama. Ramdam niya ang lamig ng mga daliri niya kahit mainit ang kwarto. Sa isip niya, inuulit-ulit ang dahilan kung bakit siya naroon. Para kay Drew. Para kay Drew. Parang dasal na walang reliyon. Alam mo ang usapan. Dagdag ng lalaki. Nakaharap pa rin sa bintana. Mabilis lang. Pure business. Walang emotion. Tumango si Leah kahit inisigurado kung nakikita siya. Oo. Sagot niya na nanginginig ang boses. Alam ko. Humarap sa kanya ang lalaki. Sa ilaw, hindi niya makita ng buong muka. Mga mata lang. Madilim, walang mababasa. Walang ngiti. Walang pagkutya. Mas lalo siyang kinabahan. Mas madali sanang tiisin kung bastos, kung mayabang. Pero hindi. Lumapit ang lalaki at huminto sa harap niya. Kung ayaw mo pa, pwede ka pang umatras.
Sabi niya na walang pagbabanta, walang pamimilit. Saglit na pumikit si Lia. Umatras. Naisip niya ang bunso niyang kapatid sa kama ng ospital. Ang mga tubo, ang mga mata niyang pilit na matapang. Hindi, mahina niyang sabi. Ayos lang. Tumango ang lalaki. Parang may desisyon na ang binitawan. Sabihin mo kung masakit. Hindi kita sasaktan ng sadya. Hindi niya alam kung anong mararamdaman sa pangungusap na yon. Parang may kaunting respeto, pero hindi nito binura ang bigat ng sitwasyon. Nang magsimula ang gabing yon, tahimik silang pareho. Walang halakak, walang usapan. May mga sandaling awkward, may sandaling masakit. Napapikit si Lia, napakagat sa labi. Dahan-dahan lang. Nakiusap siya minsan, hindi mapigilan. Masakit. Tumigil ang lalaki sandali. Sabihin mo lang, sagot niya. At ginawa niya, kontrolado. Parang ayaw ring magtagal sa eksenang yun. Sa pagitan ng katahimikan, naramdaman ni Lia na hindi siya tinatrato na parang bagay. Hindi rin parang minamahal. Parang kasunduan lang. Isang obligasyon na kailangang tapusin. May distansya kahit magkalapit. May lamig pero may hangganan. Pagkatapos tumayo ang lalaki at nagpunta sa mesa, kinuha ang isang envelope at inalapag doon, kasabay ng isang maliit na card. Nandiyan ang kabuuan, sabi niya. At ito? Lumapit si Lia at nanginginig ang tuhod. Tiningnan niya ang card. Walang pangalan. Isang logo lang ng kumpanya. Malinis ang disenyo. Profesional. Hindi niya ito pinansin ng husto. Masyado pang maingay ang loob ng dibdib niya. Salamat, sabi niya. Hindi niya alam kung kanino. Sa lalaki ba? O sa pagkakataon? Tumango ang lalaki. Hindi na tayo magkikita ulit. Sabi niya na parang kasiguruhan. Mas mabuti yun. Hindi niya na siya sumagot. Sa loob-loob niya, umaasa siyang tama iyon. Nagbihis siya ng tahimik. Kinuha ang envelope at ang card at lumabas ng suite. Sa hallway, mas malamig ang hangin. Mas malinaw ang isip niya. Pero mas mabigat ang pakiramdam. Sa elevator, sumandal siya sa dingding. Hawak ang bag na parang may lamang bato. Pagbukas ng elevator sa lobby, may pumasok na 2 tao. Napatingin siya sa salamin. Sa likod niya naroon ang lalaki. Nakatayo sa sulok, nakayuko ng bahagya. Sa biglang galaw, hindi niya alam kung aksidente o hindi. Napaluwag ang strap ng mask. Isang iglap lang, isang segundo, kita niya ang bahagi ng mukha. Ang panga, ang labi. Isang matang matalim na parang pamilyar. Napasinghap si Lia. Nagtagpo ang mga mata nila sa salamin. Mabilis siyang ibinaling ang tingin. Parang ayaw magtiwala sa nakita. Hindi, sabi niya sa sarili. Hindi ko nakita yan. Hindi ko dapat tandaan. Bumukas ang elevator at nauna na siyang lumabas. Mabilis ang hakbang. Hindi lumingon. Sa labas, huminga siya ng malalim. Parang unang beses sa buong gabi. Sa taxi pa uwi, hawak niya ang envelope at ang resibo ng operasyon na ipinadala ng ospital matapos ang bayad. Duguan ang pride niya. Iyon ang malinaw. Pero buhay ang pag-asa. At sa gabing iyon lang ang pinanghahawakan niya. Sa elevator, sandaling nagtanggal ng mask ang lalaki. Isang iglap ng mukha. Pamilyar. Pero tinanggihan ni Lia ang alaala. Ayaw niyang aminin ang kanyang nakita. Naoperahan ng kapatid pero siya ang nawasak. Maaga pala ng umaga, nasa ospital na si Lia. Halos hindi siya natulog, pero hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga, nasa operating room na si Drew. Nakaupo siya sa mahabang upuan sa hallway. Magkapatong ang kamay. Nakapikit pero gising ang isip. Bawat segundo ay parang humahaba. Kasama niya ang nanay niya. Tahimik lang, hawak ang rosaryo. Walang nag-uusap. Wala rin kailangang sabihin. Pareho nilang alam na nailabas na ang lahat ng pwedeng ipagbenta. Oras, lakas, dignidad para sa sandaling ito. Lumabas ang doktor makalipas ang ilang oras.
Pagtingin pa lang ni Leah sa mukha nito, tumayo na siya agad. Successful po ang operasyon, sabi ng doktor. Stable na siya. Kailangan lang ng pahinga at bantay. Parang may biglang bumitaw sa dibdib ni Leah. Napahawak siya sa nanay niya. Salamat po. Paulit-ulit niyang sabi. Kahit hindi niya alam kung kanino eksakto nagpapasalamat. Sa doktor ba, sa pagkakataon, o sa sarili niyang nagawa. Nang makita niya si Drew sa recovery room, namuo ang luha sa mata niya. Maputla pero humihinga ng maayos. Bahagyang iminulat ng kapatid niya ang mata. Ate, mahina nitong sabi pero may ngiti. Salamat. Ngumiti naman si Leah. Buong lakas na pinilit. Huwag kang magsalita. Magpahinga ka lang. Tumango si Drew tsaka muling pumikit. Hindi niya alam at sana hindi niya na malaman kung magkano ang naging kapalit ng sandaling iyon. Sa harap ng kama ng kapatid, matatag si Leah. Maayos ang boses, maayos ang postura. Pero nang pumasok siya sa banyo ng ospital at maisara ang pinto, doon na siya bumigay. Sumandal siya sa pader. Dahan-dahan na upo sa sahig. Isang kamay na nakatakip sa bibig niya para pigilan ng hikbi. Nanginginig ang balikat niya habang tahimik na umiiyak. Walang tunog, walang sigaw. Parang pagod na ang luha. Ito na ba yun? Tanong niya sa sarili. Tapos na ba? Pero hindi niya maramdaman ang tagumpay. Ang nararamdaman lang niya ay parang may nawala sa kanya na hindi na mababalik. Pag-uwi nila ng gabing yon, tahimik ang bahay. Natulog na ang nanay niya agad. Pagod sa emosyon at puyat. Si Leah pumasok sa kwarto. Binuksan ang bag na dala niya mula pa noong graduation night. Kinuha niya ang toga ribbon, malinis pa. May bahid pa ng saya na hindi niya naramdaman. Pinagmasdan niya ito sandali. Ito ba ang simbolo ng pangarap ko? Mahina siyang napatawa. Isang tawang walang saya. Sa dulo, hindi niya ito sinunog. Hindi niya rin tinapon. Tinupi niya ito na maayos at inilagay sa ilalim ng drawer, kasama ng card na may logo. Parang inililibing ang isang alaala. Hindi patay, pero ayaw niyang buhayin. Kinabukasan, nagsimula siyang mag-apply ng trabaho. Hindi pwedeng tumigil. May hospital bills, may gamot, may buhay na kailangang ipagpatuloy. Isa sa mga inaplayan niya ay isang malaking kumpanya sa Makati. Posisyon, Executive Secretary. Maganda ang sahod, may benefits, at hindi niya masyadong tinignan ng detalye. Ang tinignan lang niya ay kung sapat ba para sa pamilya. Tinawagan siya makalipas ang ilang araw para sa interview. Sa araw ng interview, maayos ang suot niya. Simple, profesional. Habang papasok siya sa lobby ng gusali, bigla siyang napatigil. Sa harap niya ay nakapaskil ang malaking logo ng kumpanya. Parehong-pareho ng logo sa card na iniwan sa mesa nung gabing yon. Nanlamig ang buong katawan niya. Parang may humigpit sa dibdib niya. Parang bumalik ang hangin ng hotel suite. Ang katahimikan, ang ilaw, ang boses. Hindi pwede. Bulong ng isip niya. Pero nandun na siya at kailangan niya ang trabahong yon. Huminga siya ng malalim at naglakad papasok. Sa lobby naman ng kumpanya, nakatitig si Leah sa logo. Kapareho ng nasa card mula sa gabing pilit niyang inilibing. Biglang bumalik ang lahat. Nanlamig siya, pero pumasok pa rin. Tahimik ang opisina sa umagang yon. Maaga pa pero ramdam na ni Leah ang bigat ng gusali. Malinis, malamig, parang walang puwang para sa pagkakamali. Nakaupo siya sa waiting area ng HR, hawak ang folder ng dokumento niya. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na trabaho lang ito. Wala siyang karapatang mag-isip ng kung ano-ano. Tinawag ang pangalan niya. Miss Leah Reyes? Tumayo siya agad. Yes? Congratulations! You passed the final interview. Sabi ng HR manager. You'll be assigned as an executive secretary to the president and CEO. May kaunting ngiti sa labi ng babae. Parang normal na balita lang iyon. Para kay Leah,
Parang may bumagsak na mabigat sa dibdib niya. Sir Adrian Valle, dagdag ng HR, sabay tingin sa file. You'll be reporting directly to him. Hindi gumalaw si Leah. Adrian. Ang pangalan ay parang tumama sa kanya kahit hindi pa niya alam kung bakit. Pilit siyang ngumiti. Thank you, sabi niya. Kahit parang hindi sa kanya nanggagaling ang boses. Inihatid siya ng isang staff sa executive floor. Tahimik ang elevator. Habang umaakyat, ramdam niya ang panginginig ng tuhod niya. Kalma, hindi pa sigurado. Hindi lahat ng mayaman iisa ang mukha. Pilit niyang kinukumbinse ang sarili. Pagdating sa floor, bumungad ang mahabang hallway na may salamin sa magkabilang gilid. Itinuro ng staff ang pintuan sa dulo. That's the CEO's office. He's waiting. Waiting. Napalunok si Leah. Tumigil ang staff sa tapat ng pintuan at kumatok. Sir, your new secretary is here. Send her in. Sagot ng boses sa loob. Isang segundo, dalawa, hinawakan ni Leah ang hawakan ng pinto at marahang binuksan. Sa sandaling iyon, huminto ang mundo. Nakatayo sa loob ng opisina ang lalaki. Nakasuit, maayos at walang mask. Parehong mata, parehong tindig, parehong presensya na minsang kinatakutan at kinapitan niya sa isang gabi na pilit niyang kinalimutan. Si Adrian Valle. Nagkatinginan sila, walang nagsalita. Parang may humigop ng hangin sa pagitan nila. Kita ni Leah ang bahagyang pag-igting ng panga ni Adrian. Ang mabilis sa paggalaw ng mata niya. Isang iglap ng pagkilala na agad tinabunan ng lamig. Si Leah ang unang gumalaw. Pumasok siya at isinara ang pinto sa likod niya. Parang normal na empleyado lang. Good morning, sir. Sabi niya na pilit steady ang boses. Tumango si Adrian, dahan-dahan. Good morning. Walang emosyon. Walang bakas ang pagkabigla sa tono. Pero ang kamay niya, mahigpit ang kapit sa mesa. Lumapit ang HR staff. Sir, this is Miss Leah Reyes. She'll be your executive secretary starting today. Welcome to the company. Sabi ni Adrian na malamig, diretso. Parang binibigkas lang isang linya na matagal na ang sinanay. Parang may tumusok naman sa dibdib ni Leah. Welcome. Isang salitang dapat ay may saya. Pero sa kanya, parang paalala ng gabing iyon. Tumango siya. Thank you, sir. Umalis ang HR staff. Iniwan silang dalawa sa loob ng opisina. Tahimik ulit. Mabigat. Umupo ka, sabi ni Adrian sabay turo sa mesa sa gilid. Bumalik siya sa upuan niya. Parang walang nangyari. Umupo si Leah, inayos ang folder. Ramdam niya ang panginginig ng kamay niya. Pero hindi niya hinayaang makita. Professional. Ulit-ulit niyang sabi sa sarili, trabaho lang. Nagbigay si Adrian ng mabilis na orientation. Schedule, emails, meetings. Diretso ang boses na parang robot. Hindi siya tumingin kay Leah ng matagal. Kapag nagtatama ang tingin nila, agad siyang bumabaling. Opo, sagot ni Leah sa bawat utos. Maikli, walang tanong, walang emosyon. Sa loob-loob niya gusto niyang tumayo at tumakbo palabas. Pero naaalala niya ang ospital, ang kapatid niya, ang mga bayarin. Di ka pwedeng umatras. Paalala niya sa sarili. Lumabas siya ng opisina para ayusin ang desk niya sa labas. Doon lang niya naramdaman na nanginginig pala ang buong katawan niya. Huminga siya ng malalim. Inayos ang buhok at pinilit ngumiti sa mga dumadaan. Makalipas ang ilang minuto, narinig niya ang boses mula sa loob ng opisina. Miss Reyes, lumingon siya agad. Yes, sir? Close the door. Tumigil ang mundo ni Leah. Alam niya, ramdam niya sa boses na iyon, hindi to tungkol sa trabaho. Nakatayo si Leah sa harap ng pintuan ng opisina. Narinig niya ang utos ni Adrian. Close the door. At alam niyang sa sandaling iyon, babalik ang gabing pilit nilang parehong tinatago. Tahimik na ang buong floor ng gabing iyon. Isa-isa nang namatay ang ilaw sa mga cubicle at tunog ng mga hakbang ay napalitan ng mahinang ugong ng aircon.
Nakaupo pa rin si Leah sa desk niya at nakatutog sa screen. Pilit tinatapos ang emails at reports na ipinasa sa kanya ni Adrian kanina. Overtime, hindi niya tinanggihan. Hindi niya kayang tumanggi. Sa loob ng opisina ni Adrian, bukas pa rin ang ilaw. Naramdaman ni Leah ang presensya niya kahit hindi siya lumilingon. Parang may hinihilang hangin papunta sa pinto ng opisina. Pilit niya ang binaliwala. Nag-type pa rin kahit nanginginig ang mga daliri niya sa keyboard. Lumabas si Adrian makalipas ang ilang minuto. Tahimik ang hakbang, parang sinasadya. Tumigil siya sa tabi ng desk ni Leah. "Late ka pa," sabi niya sa mababang boses. "Opo sir, tatapusin ko lang po itong..." "Huwag na," putol niya. "Pwede bukas." Tumayo si Leah agad. "Okay po." Sandaling katahimikan. Walang ibang tao. Walang ibang tunog. Parang ang lapit ng mundo. Pero sobrang sikip. "Huwag mong sasabihin kanino man." Biglang sabi ni Adrian. Diretso ang tingin. Walang paligoy-ligoy. Tumingin si Leah sa kanya. "Wala po akong balak," sagot niya agad. Hindi niya alam kung bakit kailangan pa niyang ipagtanggol ang sarili niya. Isang hakbang lang ang inilapit ni Adrian. Dalawa. Ramdam ni Leah ang init ng katawan niya. Ang tensyon na parang may sariling buhay. "Hindi to dapat mangyari," sabi ni Adrian. Parang sa sarili niya. "Ang alin po?" tanong ni Leah, kahit alam niya ang sagot. Biglang hinawakan ni Adrian ang braso niya. Hindi marahas pero matatag. At bago pa siya makapagsalita, hinalikan siya. Hindi yon marahan, hindi rin yon maingat. Parang galit, parang gutom. Parang gusto niyang burahin ang lahat. Ang alaala ng hotel, ang linya ng boss at empleyado, ang katahimikan sa pagitan nila. Napaatras si Leah. Tinulak siya ng bahagya. "Sir," nakahinga lang siya ng isang salita. Pero hindi tumigil si Adrian. Hinawakan niya ang bewang niya na mas mahigpit. Sa loob ng ilang segundo, naglaban ang isip at katawan ni Leah. Mali ito. Mali ito. Pero may parte sa kanya na pamilyar sa init. Sa bigat ng sandaling iyon, parte ng trauma. Parte ng attraction na ayaw niyang aminin. Huminto siya sa pagtulak at doon siya bumigay. Hindi yon tumagal. Walang lambing, walang pangako. Parang parehong nagmamadali. Parehong gustong matapos. Pagkatapos, sila ay nakatayo lang, magkalayo, parang walang nangyari. Si Adrian ang unang umatras, inayos ang suot. Bumalik ang malamig na mukha. "Umalis ka na," sabi niya. Parang utos sa trabaho lang. Tumango naman si Leah. Kinuha niya ang bag niya at hindi na tumingin. Lumabas siya ng opisina ng diretso at sumakay ng elevator. At doon lang niya naramdaman na nanginginig na pala ang buong katawan niya. Kinabukasan may meeting. Maaga si Leah. Maayos ang ayos, may scarf sa leeg niya. Kahit hindi naman malamig, sa loob ng meeting room pumasok si Adrian na parang walang nangyari. Diretso ang boses. Profesional. Si Leah ay ganun din. Sumunod sa bawat utos. Nag-notes, walang emosyon sa mukha. Pero sa ilalim ng scarf, may marka sa leeg niya. Isang bakas ng gabing pilit na lang pareho ang tinatanggi. Habang nagsasalita si Adrian sa meeting, napansin ng isang scarf ni Leah. Mainit pa. Biro nito at napalunok si Leah. Alam niyang sa ilalim niyon, may sikreto na nagsisimula ng mahirap itago. Hindi na iyon minsan lang nangyari. Iyon ang unang bagay na malinaw kay Leah matapos ang gabing yon sa opisina. Akala niya isang pagkatulas lang, isang sandaling kahinaan na hindi na mauulit. Pero ilang araw lang lumipas at naramdaman na niya ang pattern. Ang katahimikan bago ang utos. Ang biglaang pagtawag ni Adrian kapag halos wala ng tao sa floor. "Miss Reyes," maririnig niya sa intercom. "Pumasok ka." Walang paliwanag, walang detalye. At tuwing papasok siya, laging pareho ang aura. Hindi boss na may meeting, kundi lalaking parang may hinahabol na sarili niyang multo. Sa una, sa loob lang ng opisina, mabilis. Tahimik, walang salita.
Parang pareho nilang ayaw pangalanan ang ginagawa nila. Pagkatapos, babalik sa kani-kanyang pwesto na parang walang nangyari. Hanggang sa isang hapon, halos lahat ay nasa seminar sa labas ng building. Tahimik ang floor, masyadong tahimik. Tumayo si Dia para magtimpla ng kape sa pantry nang biglang lumitaw si Adrian sa likod niya. "Sumama ka," sabi niya na halos pabulong. "Sir, saan po?" Tanong niya kahit alam niya na ang sagot. Hindi siya sinagot. Naglakad lang siya papunta sa CR ng executive floor. Walang ibang tao. Sarado ang mga cubicle. Malamig ang ilaw. "Sir, dito?" Tanong ni Leah na kinakabahan. Isinara ni Adrian ang pinto at nilock. "Sandali lang," sabi niya. 1 minuto raw. Palaging ganon ang sinasabi. Parang kung mas maikli, mas madaling itanggi. Mabilis ang lahat. Palihim, habol hininga. Si Leah nakatingin sa pinto. Bawat tunog ay parang alarma. Ang isip niya, paano kung may pumasok? Paano kung may makakita? Pero sa kabila ng takot, may kakaibang lungkot na bumabalot sa kanya. Dahil sa mga sandaling iyon, ramdam niyang siya lang ang nandoon para kay Adrian. Wala siyang naririnig na tawag sa phone. Walang meeting. Walang mundo sa labas ang maliit na espasyong iyon. Pagkatapos ayusin ni Adrian ang suot niya, babalik ang malamig na mukha. "Bumalik ka na sa desk mo," sabi niya na parang normal lang. 1 beses, hindi na napigilan ni Leah ang tanong, "Sir, bakit ako?" Saglit na tumigil si Adrian, nakatalikod. "Huwag ka magtanong ng ganyan," sagot niya. Walang paliwanag, walang kasunod. Doon nagsimula ang guilt. Tuwing gabi kapag mag-isa na si Leah sa kwarto, tinatanong niya ang sarili niya kung bakit siya pumapayag. Alam niyang mali. Alam niyang siya ang talo sa sitwasyong yun. Pero bakit? Sa kabila ng lahat, hinahanap-hanap niya ang sandaling iyon. Kahit sandali lang na parang may halaga siya sa buhay ng isang taong malamig sa lahat. Isang hapon, habang nasa CR ulit sila, masyadong naging tahimik ang labas. Biglang may kumatok sa pinto. "Hello? May tao ba?" Boses iyon ng isang empleyado. Nanlaki ang mata ni Leah. Napahawak siya sa braso ni Adrian. Huminto ang mundo. Ang bawat segundo ay parang oras. "Sandali lang," sagot ni Adrian. Pilit at steady ang boses. Tahimik silang pareho. Walang galaw, walang hinga. Ilang segundo pa, umalis ang empleyado. Narinig nila ang papalayong hakbang. Nang makalabas sila ng CR, nanginginig si Leah. Hindi sa lamig, kundi sa takot. At sa loob ng takot na yon, may katotohanang ayaw niyang aminin. Mas lalo siyang nahihila sa isang lihim na alam niyang wawasak sa kanya. Maaga silang dumating sa restaurant. Isang tahimik, mamahaling lugar sa Makati na madalas puntahan ng mga executive. Malambot ang ilaw, mahina ang tugtog at halos lahat ng tao ay nakasuit o dress na halatang pinag-iisipan. Business dinner iyon, investors meeting. Isa sa mga pagkakataong kailangang maayos ang lahat. Nasa gilid ng mesa si Leah, hawak ang folder ng mga dokumento. Maayos ang ayos niya. Simple, profesional, walang bakas ng nangyari sa loob ng opisina kanina. Si Adrian nakaupo sa tapat. Diretso ang postura. Malamig ang mukha at parang wala silang pinagsaluhan na lihim. "Wala pa raw, Mr. Collins," sabi ng waiter matapos magtanong. "Give it 10 minutes. Tumango si Adrian. "Thank you." Tahimik ulit ang mesa. Si Leah nakatingin sa papel pero hindi niya na binabasa ang laman. Ramdam niya ang presensya ni Adrian. Hindi sa tingin, kundi sa hangin sa pagitan nila. Parang may hinihila na naman. "Miss Reyes," biglang sabi ni Adrian. Mababa ang boses. "May dokumento ka bang dala para sa valuation?" "Opo," sagot ni Leah agad. "Nasa folder po." "Dalhin mo sa CR?" sabi niya na walang emosyon sa tono. "May gusto akong i-check." Nanlaki ang mata ni Leah. "CR?" Mabilis siyang lumingon. Parang may ibang nakarinig. Wala. Abala ang lahat. "Sir,
Dito na lang po. Mahinang tanong niya. Tumayo si Adrian. Sandali lang, sabi niya. Diretso siyang naglakad palayo. Walang ibang pagpipilian si Leah. Tumayo rin siya at sumunod. Hawak ang folder na parang panangga. Sa bawat takbang papunta ng CR, bumibilis ang tibok ng puso niya. Hindi pwede. Hindi dito. Hindi ngayon. Paulit-ulit sa isip niya. Pagpasok nila sa CR, wala ring tao. Sarado ang mga cubicle. Tahimik, parang pamilyar na ang pakiramdam. Isang katahimikan na hindi niya dapat kinasanayan. Sir, sabi ni Leah agad. Nakatayo sa tabi ng lababo. Stop po. Hindi to. 1 minute. Putol ni Adrian sabay lapit. Walang galit sa boses, walang lambing din. Parang pakiusap na hindi humihingi ng sagot. Hinawakan niya ang kamay ni Leah. Marahan pero matatag. Sandali lang. Ulit niya. Huminga si Leah ng malalim. Gusto niyang umatras. Pero parang nakadikit ang paa niya sa sahig. Ang isip niya, mali. Ang katawan niya, hindi gumagalaw. Mabilis ang lahat. Walang oras para mag-isip. Ang tunog ng pinto sa labas ay parang mas malakas kesa sa loob ng dibdib niya. Sa bawat segundo, iniisip niya kung may papasok, kung may makakakita, kung hanggang saan pa siya papayag. Sir, bulong niya ulit na mas mahina na. May tao. Sandali, sagot ni Adrian. Tapusin lang natin. Hindi niya alam kung alin ang mas masakit. Ang takot na mahuli o ang katotohanan sa sandaling iyon. Parang siya lang pinili ni Adrian. Walang mundo sa labas. Walang investor. Walang fiancé na hindi pa niya alam. Siya lang. Pagkatapos sumatras si Adrian agad. Inayos ang suot. Bumalik ang distansya. Okay na. Sabi niya na parang may tinapos lang na checklist. Si Leah naman ay nakatayo pa rin. Hawak ang folder. Nanginginig ang kamay niya. Lumapit siya sa salamin at tiningnan ang sarili. Maputla, namumula ang mata. Pilit hinahabol ang hininga. Hindi niya na kayang tumingin ng matagal. Lumabas sila ng CR na parang normal lang. Bumalik sa mesa. Umupo, kinuha ni Leah ang papel. Inayos ang folder. Wala siyang sinabi. Wala ring sinabi si Adrian. Ilang minuto lang dumating ang investor, kasama ang isang eleganteng babae. Matangkad, maayos ang ayos. May presensyang hindi mapapansin. Adrian, sabi ng babae, may ngiting pamilyar. Sorry, traffic. Tumayo si Adrian agad. It's okay, sagot niya. Please, have a seat. Napatingin si Leah sa kanya. Sa paraan ng pagngiti ng babae, sa kumpiyansa ng kilos. Halatang kilala niya si Adrian ng sobra. At sa sandaling iyon may kung anong bumigat sa dibdib ni Leah na hindi niya pa kayang pangalanan. Habang nagsisimula ang meeting, hindi maalis ang tingin ni Leah sa eleganteng babaeng katabi ni Adrian. Kilala niya ang lalaking yon at mukhang hindi lang siyang babae sa buhay niya. Sa sasakyan pagkatapos. Tahimik ang parking area ng restaurant ng gabing yon. Isa-isang umalis ang mga sasakyan. May ilan pang nagbibiruan. May ilang driver na nagbubukas ng pinto para sa amo nila. Si Leah, hawak ang folder, tahimik na sumunod kay Adrian palabas. Hindi siya nagsalita. Wala rin siyang lakas para magkunwari pang normal. Nakatayo siya sa gilid ng kotse ni Adrian. Itim, tinted ang mga bintana. Wala ang driver. Sumakay ka, sabi ni Adrian at binuksan ang pinto sa likod. Saglit namang nag-alinlangan si Leah. Sir, pwede po akong mag-grab? Sumakay ka. Ulit niya na mas mababa ang boses. Hindi utos, hindi rin pakiusap. Parang desisyon na. Wala na siyang lakas makipagtalo. Umupo siya sa likod. Sa tabi ni Adrian, nang maisara ang pinto ay tila naputol ang mundo sa labas. Tahimik, makapal ang salamin. Parang lumiliit ang espasyo. Umandar ang kotse. Ilang minuto ang lumipas sa walang nagsasalita. Si Leah nakatingin sa bintana pero wala siyang nakikita. Ang mga ilaw sa labas ay dumadaan lang.
Parang alaala na hindi niya mahawakan. Biglang inabot ni Adrian ang kamay niya. Nanigas si Lia. "Sir," mahina niyang sabi pero hindi niya inalis ang kamay niya. Mainit ang palad ni Adrian. Matatag ang kapit. Parang ayaw pakawalan. "Bakit mo ko ginagawa?" Biglang tanong ni Lia. Lumabas ang tanong bago pa niya mapigilan ang sarili. "Bakit ako?" Tahimik si Adrian. Ilang segundo. Ilang bloke ng kalsada. Parang pinag-iisipan niya kung sasagot ba siya. "Kasi ikaw lang ang..." Nagsimula siya pero hindi niya tinapos. Huminga siya ng malalim at binitiwan ang kamay ni Lia. Bumalik ang distansya. Nilingon siya ni Lia. "Ang alin?" Tanong niya. May halo ng pag-asa, takot ang boses niya. Hindi na sumagot si Adrian. "Hatid na kita," sabi na lang niya at parang binaba ang usapan. Sumandal si Lia sa upuan. Pakiramdam niya ay may kung anong sumisikip sa dibdib niya. Ayaw niyang umasa. Alam niyang mali. Alam niyang may hangganan ng lahat ng ito. Pero sa sandaling iyon, sa loob ng kotse, sa katahimikan, may parte sa kanya na gustong maniwala na may ibig sabihin siya. Pagdating sa tapat ng apartment niya ay bumukas ang pinto. "Good night," sabi ni Adrian. Malamig ulit ang tono. Parang wala nang bakas ang kanina. "Good night, sir," sagot naman ni Lia at bumaba agad. Pagpasok niya sa apartment, sakalang bumigay ang katawan niya. Inilapag niya ang bag, umupo sa sofa at ipinikit ang mga mata. Pagod. Iyon ang una niyang naisip. Pagod sa trabaho, pagod sa emosyon, pagod sa sarili. Pumasok siya sa banyo para maghilamos, pero biglang may umangat sa sikmura niya. Napahawak siya sa lababo at nagsuka. 1 beses, 2. Napaupo siya sa sahig. Hingal. Pagod lang siguro. Bulong niya sa sarili. Stress lang. Pero hindi nawala ang kaba. Kinabukasan habang nasa opisina, parang mabigat ang ulo niya. Nahihilo siya. Ayaw niyang kumain. Sa CR, nakatitig siya sa sarili sa salamin. Sinusubukang hanapin ang paliwanag. "Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano," sabi niya sa sarili. Hindi pwede. Pero nang pauwi na siya, huminto siya sa butika sa kanto. Matagal siyang nakatayo sa harap ng shelf. Nakatitig sa mga kahon na alam niyang babago sa buhay niya. Kumuha siya ng isa. Sa counter, nanginginig ang kamay niya habang nagbabayad. Pag uwi niya, inilapag niya ang kahon sa mesa at napaupo sa kama. Tinitigan niya ang pregnancy test. Parang mas mabigat pa iyon kaysa sa sobre ng pera noon. Hindi pa. Hindi pwede. Hindi ngayon. Paulit-ulit sa isip niya. Pero alam niyang kailangan niyang malaman. Hawak ni Lia ang pregnancy test sa loob ng banyo. Nanginginig ang kamay niya habang humihinga ng malalim. Isang sagot lang ang pagitan ng takot at ng katotohanang hindi niya na kayang takasan. 2 linya. Tahimik ang banyo, masyadong tahimik. Nakatayo si Lia sa harap ng lababo. Hawak ang pregnancy test na parang babasagin. Nanginginig ang kamay niya. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa kaba. Ilang segundo nang lumipas. Pero pakiramdam niya ay oras na. Huminga siya ng malalim at tumingin. 2 linya. Hindi niya namalaya na napaupo na pala siya sa sahig. Nakahawak ang isang kamay sa bibig. Ang isa'y mahigpit pa ring hawak ang test. 2 linya. Walang paliwanag. Walang paligoy-ligoy. Diretso. Hindi. Mahina niyang bulong. Hindi pwede. Pinikit niya ang mga mata niya. Parang kapag pinikit niya, mawawala ang lahat. Pero pagmulat niya, nandoon pa rin ang 2 linya. Totoo, mabigat, hindi na mababawi. Umiyak siya, hindi malakas, hindi hysterical. Tahimik lang. Parang ubos na ang lakas. Paano? Anong gagawin ko? Anong sasabihin ko? Sunod-sunod ang tanong sa isip niya. Walang sagot. Kinabukasan, pumasok siya sa opisina na parang wala lang. Maayos ang suot, maayos ang ayos.
Pero sa loob-loob niya parang may sumisigaw. Tuwing nakikita niya si Adrian, bumibigat ang dibdib niya. Kailangan kong sabihin. Paulit-ulit niyang sabi sa sarili. Kailangan niyang malaman. Pero si Adrian, laging busy. Laging may meeting. Laging may kausap sa phone. Kapag nasa opisina. Malamig, profesional, parang walang puwang para sa kahit anong personal. Isang beses, habang nag-aayos siya ng file sa loob ng opisina ni Adrian, naglakas loob siya. Sir, sabi niya na maingat ang boses. May sasabihin po sana ako. Hindi siya tiningnan ni Adrian. Mamaya na, sagot niya agad. May call ako. Tumango si Lia. Lumabas siya ng opisina na may bigat sa dibdib. Mamaya. Palaging mamaya. Lumipas ang mga araw at lalong nahihilo si Lia. Mas madalas siyang masuka. Pinipilit niyang itago. Ngumiti, magtrabaho. Ayaw niyang may makahalata. Isang gabi, late na naman, tahimik ang floor. Si Lia nag-aayos ang schedule ni Adrian nang pumasok ito sa opisina. Pagod ang itsura niya, pero may kung anong lambot sa mata na matagal niya nang hindi nakikita. Sir, sabi ni Lia, parang sa pagkakataong iyon lang siya nagkaroon ng lakas. Kailangan po katang makausap. Tumingin si Adrian sa kanya. Saglit ay parang may gustong sabihin. Pero bago pa siya makapagsalita, tumunog ang phone niya. Napatingin siya sa screen. Wait, sabi niya kay Lia sabay sagot ng tawag. Hello? Tahimik si Lia. Hindi niya sinasadyang marinig. Pero malinaw ang boses sa kabilang linya. I'm coming, love. Sabi ni Adrian na mababang boses. Pero may lambing na hindi niya kailanman narinig para sa kanya. Naniga si Lia. Tumalikod si Adrian at naglakad palayo, patungo sa bintana. Yes, I'll be there. Dagdag niya. Parang may ngiti sa boses. Parang may pumutok naman sa loob ng dibdib ni Lia. Love? Sino? Bakit? At kailan pa? Ilang segundo lang ang tawag, pero sapat na para gumuho ang lahat ng pinanghahawakan niya. Nang ibaba ni Adrian ang phone, bumalik ang malamig na mukha. Ano nga palang sasabihin mo? Tanong niya. Hindi na siya makapagsalita. Ang mga salitang inipon niya, nabuntis ako, ay biglang nawala. Napalunok siya at umiling. Wala na po. Mahinang sabi niya. Next time na lang. Tumango naman si Adrian. Parang wala ring pakaalam. You can go home, sabi niya. Kinuha ni Lia ang bag niya at lumabas ang opisina. Sa elevator, doon lang siya napahawak sa tiyan niya. Parang may pinoprotektahan. Anak, bulong niya sa isip. Pasensya na. Sa gabing yun, nakaupo siya sa kama. Nakatitig sa kisame. 2 linya. Isang tawag. Isang salitang hindi para sa kanya. At doon niya unang naisip ang tanong na kinatatakutan niya. May lugar ba kami sa buhay niya? I'm coming, love. Paulit-ulit ang salitang yon sa isip ni Lia. Sino ang babaeng tinatawag ni Adrian? At bakit ngayon niya lang naramdaman kung gaano siyang kaliit sa mundo ng lalaking ama nang dinadala niya? Maagang pumasok si Lia kinabukasan. Hindi dahil masipag siya, kundi dahil ayaw niya makasalubong kahit sino habang nag-aayos ng sarili. Gabi-gabi na lang siyang kulang sa tulog. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa mga tanong na ayaw tumahimik sa isip niya. Pagdating niya sa desk, tahimik pa ang floor. Inayos niya mga papeles. Binuksan ang email, sinubukang maging normal. Trabaho lang. Paulit-ulit niyang sabi sa sarili. Trabaho lang. Bandang 10:00 ng umaga, biglang nagbago ang ihip ng hangin sa opisina. May mga bulungan. May mga ngiting may halong kilig. May mga empleyadong biglang nag-aayos ng buhok. Nagbubulungan sa pantry. Dumating na raw. Bulong ng isa. Talaga? Sagot ng isa pa. Ang ganda raw. Sino? Fiancé ni sir. Nanlamig si Lia. Hindi niya inangat ang ulo.
Hindi niya gustong marinig pa, pero kusang pumapasok sa tenga niya ang mga salitang ayaw niyang tanggapin. Ikakasal na pala si Sir. Kaya palang tahimik niya, no? Bagay na bagay raw sila. May tumawag sa intercom. Miss Reyes, pumasok ka muna. Huminga ng malalim si Leah at tumayo. Pagbukas niya ng pinto ng opisina ni Adrian, nandoon na ang babae, si Serena. Elegant ang suot. Simple pero halatang mamahalin. Maayos ang buhok. Diretso ang tindig. May presensyang hindi kailangang ipangalandakan. Isang tingin pa lang alam mong sanay siyang pumasok sa mga kwartong siya ang inaasahan. Ah, this must be Leah, sabi ni Serena na may ngiting magaan. Hi! Good morning po, sagot ni Leah. Pilit na steady ang boses. Welcome po. Tumango si Serena. Salamat. Ikaw palang assistant ni Adrian. Opo, sagot ni Leah. Secretary. Gusto niyang itama, pero hindi niya na ginawa. Napatingin siya kay Adrian. Tahimik ito at may kung anong pilit sa postura. Hindi malamig, pero hindi rin komportable. Serena will be around today, sabi ni Adrian na parang memo lang. She'll sit in for some meetings. Opo, sagot naman ni Leah. Tumalikod siya agad para ayusin ang schedule. Ayaw niyang magtagal sa loob. Sa labas, kumalat na ang balita. May mga empleyadong palihim na sumisilip. May mga nagbubulong-bulong. May mga nagtatangkapang umite kay Leah na parang may alam. Ako palang walang karapatan. Pumasok sa isip niya. Hindi siya nagtanong noon. Hindi niya inalam. At ngayon, malinaw ang linya. Siya, ang lihim, si Serena, ang legal. Buong araw nasa paligid si Serena. Mabait sa lahat. Marunong makisama. May mga tanong tungkol sa kumpanya na halatang matagal niya nang naririnig. Sanay. At sa bawat sagot ni Adrian kay Serena, may lambing na hindi kayang itago. Hindi malakas, hindi lantad, pero malinaw. Isang tingin, isang ngiti sa gilid ng labi. Mga bagay na hindi niya kailanman natanggap. Sa isang meeting, napansin ni Leah ang paraan ng pag-upo ni Serena sa tabi ni Adrian. Natural, parang matagal na nilang ginagawa iyon. Parang may puwang na hindi niya kailanman mapapasukan. Pagkatapos ng meeting, naglakad si Leah papunta sa pantry para uminom ng tubig. Nanginginig ang kamay niya nang isali ng tubig sa baso. Leah, tawag ng boses sa likod niya. Lumingon siya. Si Serena iyon. Yes po, sagot ni Leah. Relax ka lang, sabi ni Serena na nakangiti. Ang dami mo sigurong ginagawa. Opo, sagot ni Leah. Part po ng work. Tumango si Serena. Saglit na katahimikan. Tinitigan siya ng babae. Hindi halata, pero ramdam ni Leah ang pagsusukat. Matagal ka na ba kay Adrian? Tanong ni Serena, casual ang tono. Hindi po, sagot ni Leah agad. Ilang buwan pa lang po. Sabi ni Serena. Mukhang tiwala siya sa'yo. Napangiti si Leah, pilit. At trabaho lang po. Ngumiti naman si Serena pabalik. Pero sa mga mata niya, may kung anong matalim. Parang may babala na hindi binibigkas. Pagbalik ni Leah sa desk, dumaan si Adrian. Saglit lang ang tingin pero sapat para maramdaman niya ang tensyon. Hindi siya iniiwasan. Sa halip ay parang mas madalas pa siyang lapitan. Mga utos na pwedeng i-email. Biglang tanong na pwedeng ipasa sa iba. Mas lalo pang palihim ang lapit. Mas lalo pang masakit. Sa hapon tinawag ulit siya ni Adrian sa opisina. Pagpasok niya ay naroon si Serena, nakaupo sa sofa. Leah, sabi ni Adrian, pakiprint itong documents. Opo, sagot niya agad. Bago siya tuluyang makalabas, nagsalita si Serena, nakangiti. Ikaw ba ang secretary? Opo, sagot ni Leah na humarap. Ang lapit mo kay Adrian, sabi ni Serena na may ngiti pa rin, pero may bigat ang bawat salita. Nanlaki ang mata ni Leah, hindi siya agad nakasagot. Tumango si Serena, parang may sariling konklusyon. Good,
Dagdag niya, mas gusto ko yung mga taong alam ang lugar nila. Nanatili ang ngiti, pero malinaw ang banta. Habang nakatayo si Leah sa pinto, ramdam niya ang titig ni Serena sa likod niya. Ikaw ba ang secretary? Ang lapit mo kay Adrian. Ngiti sa labi, pero babala sa bawat salita. Simula nang dumating si Serena, unti-unti nang nagbago ang takbo ng mga araw ni Leah sa opisina. Hindi biglaan, hindi lantad, pero ramdam. Parang may invisible na pader na dahan-dahang itinayo sa paligid niya. Mas dumalas ang utos sa lampas sa normal. Mga dokumentong pwedeng ipasa sa ibang assistant sa kanya napupunta. Mga meeting na dati isang tao lang nag-aasikaso, ngayon ay doble nang hinihingi. 2 kopya, 2 revision, 2 oras na overtime. Pakidagdag to, sabi ni Serena minsan. Iniabot ang folder na halos kasing kapal ng braso ni Leah. Urgent? Opo, sagot ni Leah kahit halos hating gabi na. Sa harap ng iba mabait si Serena. May ngiti, may please at thank you. Pero sa tono, sa tingin, sa timing, doon nakatago ang mensahe. Staff ka lang. Isang umaga, may meeting na halos lahat ng executive ay nandoon. Si Leah ang nag-set ng projector, nag-ayos ng handouts. Habang inaabot niya ang isang kopya kay Adrian, narinig niya ang mahinang tawa sa gilid. Secretary lang pala. Bulong ng isang staff na katabi niya. Akala hindi maririnig. Nanlaki ang mata ni Leah, pero hindi siya tumingin. Inayos niyang papel at tumalikod. Trabaho lang, sabi niya sa sarili. Huwag mong damdamin. Pero mahirap hindi damdamin kapag pakiramdam mo ay pinapaliit ka. Dahan-dahan, araw-araw. Sa harap ni Serena, tahimik si Adrian. Walang pagtatanggol, walang paliwanag. Parang mas pinili niyang huwag gumawa ng eksena o huwag pumili. Ngunit sa likod ng pinto ng opisina, kapag halos wala ng tao, hinahabol niya si Leah. Sandali lang, sabi ni Adrian isang gabi. Hinawakan ang braso niya sa hallway. Huwag ka munang umuwi. Sir, overtime na po ako. Sagot ni Leah na pilit naman ng ngiti. May kailangan pa po akong tapusin. Please, sabi ni Adrian na mas mababa ang boses. Isang salitang bihira niyang gamitin. Pumasok sila sa opisina. Isinara ni Adrian ang pinto. Tahimik, mabigat. Bakit ka lumalayo? Tanong ni Adrian ng diretso. Huminga naman ng malalim si Leah. Dahil kailangan? Sagot niya. Dahil malinaw na. Hindi ganon. Kung mahal mo ako. Putol ni Leah na nanginginig ang boses. Bakit parang secret lang ako? Natigilan si Adrian. Tahimik, ilang segundo lang lumipas na parang walang hangin. Hinintay ni Leah ang sagot. Kahit anong sagot. Wala. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak. Tumango lang siya. Parang may napagtanto. Okay po, sabi niya. Alam ko na. Tumalikod siya at lumabas. Hindi na hinabol. Kinabukasan, mas mabigat ang pakiramdam ni Leah. Mas madalas siyang nauuhaw. Mas madalas nahihilo. Sa gitna ng meeting, nakaramdam siya ng biglang kirot sa tiyan. Napahawak siya sa mesa. Pilit nang humingiti para hindi mahalata. Sa CR, napansin niya ang bahid ng dugo sa tissue. Nanlamig ang buong katawan niya. Hindi na siya nagdalawang isip. Nagpaalam siya sa HR at dumiretso sa clinic. Habang naghihintay, hawak niya ang bag niya na parang lifeline. Anak, kapit ka lang. Bulong niya sa isip. Tinawag siya ng doktor. Maikli lang naging check-up, pero sapat para magdilim ang mundo niya. May spotting ka, sabi ng doktor na seryoso ang muka. Kailangan mong mag-ingat. Bawal ka ma-stress or delikado ang baby. Parang may humampas sa dibdib ni Leah. Tumango siya, hindi makapagsalita. Paglabas niya ng clinic, tumingin siya sa cellphone. May missed call mula kay Adrian. 1 beses, 2, 3. Hindi siya tumawag pabalik.
Bawal ka ma-stress or delikado ang baby. Paulit-ulit ang babalang yon sa isip ni Leah habang hawak niya ang tiyan. Sa unang pagkakataon, malinaw ang desisyon na kailangan gawin, kahit masakit. Hindi na natulog si Leah ng gabing yon. Naupo siya sa gilid ng kama, hawak ang ultrasound na bagong kuha mula sa klinik. Maliit na papel ang iyon. Itim at puti, pero parang mas mabigat pa sa lahat ng desisyong ginawa niya sa buong buhay niya. Sa isip niya, paulit-ulit ang boses ng doktor. Bawal ka ma-stress, delikado ang baby. Baby. Sa unang pagkakataon, hindi na lang takot ang naramdaman niya. May proteksyon, may paninindigan. Kinuha niya ang laptop at binuksan ng isang blankong dokumento. Matagal siya nakatitig sa screen bago nag-type. Resignation letter. Maikli, diretso, walang emosyon, walang paliwanag. Personal reasons. Iyan lang ang nakalagay. Alam niya kapag nagpaliwanag pa siya, baka umatras siya at ayaw niya nang umatras. Kinabukasan, pumasok siya sa opisina na parang ordinaryong araw. Maayos ang suot, maayos ang ayos ang buhok. Walang makakahalata na iyon na pala ang huli. Inilagay niya ang resignation letter sa sobre at iniabot sa HR. May notice period po ba? Tanong ng HR. Handa po ako mag-render kung kailangan. Sagot naman ni Leah, pero sa loob-loob niya, umaasang hindi na. Lumabas siya ng HR office na parang walang nangyari. Bumalik sa desk niya at sinimulang ayusin ang mga files, schedules, contacts, notes, lahat ng iniwan niya sa loob ng mga buwan na yon. Parang nililinis niya ang bakas ng sarili niya. Bandang hapon tumunog ang phone niya, si Adrian. Tinitigan niya ang screen, isang beses, dalawa, tatlo. Hindi niya sinagot. Binaba niya ang phone at nagpatuloy sa pag-aayos ng mesa. May isang sobre siyang inihanda. Sa loob nito ay ang ultrasound at isang maikling sulat. Hindi mahaba, hindi rin dramatiko. Diretso lang ang katotohanan. Buntis ako, sa'yo ang bata. Balak niyang iwan niyon sa mesa ni Adrian. Balak lang. Nang lumabas siya para ilagay ang sobre, bukas ang pinto ng opisina. Walang tao. Tahimik, pumasok siya. Lumingon siya sa paligid. At dito siya unang natakot. Dito siya unang bumigay. Dito rin siya umasa kahit hindi dapat. Lumapit siya sa mesa ni Adrian at tinalapag ang sobre. Hawak niya ito ng ilang segundo. Parang mabibigat ang mga salitang nasa loob. Sa isip niya, naririnig niya ang boses ni Adrian. Wait, mamaya na. Kinuha niya ulit ang sobre. Hindi niya na iniwan. Hindi pa siya handa. At baka ako rin. Sabi niya sa sarili. O baka alam niya na ang sagot at ayaw niya lang marinig. Huling beses siyang tumingin sa opisina. Walang luha. Parang naubos na. Tumalikod siya at lumabas. Isinara ang pinto ng dahan-dahan. Walang ingay, walang paalam. Kinabukasan, nag-empake siya. Kaunti lang ang gamit. Damit, dokumento, mga resibo. Tinawagan niya ang nanay niya at sinabi ang desisyon. Walang tanong, walang pagtutol. Parang alam na rin ito. Mag-iingat ka anak, sabi ni Alma. Kung saan ka man pumunta, mahal ka namin. Umuwi siya sa probinsya, sa isang lugar na tahimik. Malayo sa Makati, malayo sa gusaling may salamin at mga lihim. Doon siya magtatago. Doon siya magsisimula ulit. Sa opisina, hinanap naman siya ni Adrian. Nasaan si Leah? Tanong niya sa desk. Sir, nag-resign na po. Sagot ng staff. Kahapon, nanigas si Adrian. Resign? Opo, personal reasons daw po. Tinawagan niya si Leah, ngunit walang sagot. Nag-text, ngunit walang reply. Pumunta siya sa apartment, sarado. Wala nang mga gamit. Huli na. Sa bus terminal, hawak ni Leah ang ticket. Nakaupo sa bangko, tahimik ang paligid. Umupo siya ng maayos at inilagay ang kamay sa tiyan niya, marahang hinimas. Anak, bulong niya.
May halo ng takot at tapang. Tayo na lang muna ha? Umandar ang bus at sa paglayo ng mga ilaw ng lungsod, alam niyang wala nang babalikan. Pero may binubuo siyang mundo na hindi niya ipagpapalit kanino man. 7 taon na ang lumipas na parang isang mahabang buntong hininga. Hindi madali ang naging buhay ni Leah. Matapos siyang umalis sa Maynila sa probinsya, nagsimula siya ulit. Walang titulo, walang koneksyon, walang karangyaan. Pero may isang bagay siyang pinanghahawakan, katahimikan. Doon niya inalagaan ang sarili niya. Doon niya pinalaki ang anak niya. Maaga pa lang ng umaga, gising na siya. Binuksan niya ang maliit na pwesto sa harap ng bahay. Isang simpleng negosyo na unti-unting lumago. Hindi malaki ang kita, pero sapat. May mga suki, may mga ngiting pamilyar, may mga araw na pagod, pero may saysay. Mama, tawag ng batang lalaki mula sa loob. Late ka na. Ngumiti naman si Leah. Sandali lang, Kian, tatapusin ko lang to. Si Kian ay 7 taong gulang. Malinaw ang mata. Matalas ang isip, mahilig magtanong, mahilig magbasa, at mahilig humawak sa kamay ni Leah kapag naglalakad sila sa palengke. Minsan tinititigan siya ng mga tao at sinasabing kamukha ng nanay. Minsan, hindi. Habang nag-aalmusal sila, tahimik lamang si Leah. Nagbubuhos siya ng gatas. Naghiwa ng tinapay. Normal na umaga. Hanggang sa biglang nagtanong si Kian. Mama? Sabi ng bata na nakasubo pa. San si Daddy? Hindi iyon ang unang beses na tinanong ito. Pero bawat beses, parang unang beses pa rin na tumama sa dibdib ni Leah ang tanong. Saglit siyang natigilan. Tiningnan niya ang anak. Inosente, walang alam sa mga lihim na minsan nagpabago sa buhay niya. Wala. Sagot niya na maikli. Diretso, walang detalye. Wala? Ulit ni Kian na naguguluhan. Paano yun? Hinaplos ni Leah ang ulo ng anak niya. Ganon talaga. Minsan. Hindi na nagtanong pa si Kian. Tumango lang at bumalik sa pagkain. Si Leah naman ay napatingin sa mesa. Pinigilan ang luha. Pasensya na. Bulong niya sa sarili. Hindi pa. Sa hapon dumalaw si Drew. Mas matangkad na ngayon. Mas malusog. May trabaho na rin sa bayan. Sa bawat tingin niya kay Leah at kay Kian, may halo ng saya at guilt sa mata niya. Ate, sabi ni Drew habang nagkakape sila. Kung hindi dahil sa'yo, umiling si Leah. Tama na, putol niya. Ayos ka na, iyon ang mahalaga. Tumango si Drew, pero alam niyang may utang siyang hindi mababayaran, kailanman. Sa gabi matapos patulugan si Kian, naupo si Leah sa harap ng maliit na TV. Pinataysin din niya ito. Parang walang mapili. Hanggang sa biglang lumabas ang isang balita sa screen. CEO Adrian Valle pumasok sa listahan ng mga pinakamayaman sa bansa. Nanlaki ang mga mata ni Leah. Lumabas ang larawan. Mas matanda ng kaunti pero pareho pa rin ang mga mata. Mas malamig, mas matatag. Sa ibaba ng headline may dagdag na linya. Rumored engagement. Parang humigpit ang dibdib ni Leah. Hindi siya huminga agad. 7 taon na ang lumipas. Pero sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang hotel, ang opisina, ang mga salitang hindi nasabi. Pinatay niya ang TV. Sa katahimikan ng gabi, narinig niya ang mahimbing na paghinga ni Kian mula sa kwarto. Tumayo siya at sinilip ang anak. Nakayakap sa unan. Payapa. Hindi mo kailangan ng mundo niya. Bulong ni Leah. Sapat na ako. Pero sa loob ng dibdib niya may sugat na hindi tuluyang nagsara. At alam niyang sa sandaling iyon, ang katahimikan na pinili niya ay muling sinusubok. Maingay ang mall. May tugtog ng Pasko kahit hindi pa Disyembre. May mga batang tumatakbo. May mga magulang na nagmamadali. At may mga ilaw na pilit ginagawang masaya ang araw ng lahat. Hawak ni Leah ang kamay ni Kian habang naglalakad sila sa gitna ng mga tindahan. Mommy, ice cream? Tanong ni Kian na nakatingin sa kiosk.
After natin bumili ng notebooks, sagot ni Leah. Promise. Ngumiti. Tumango ang bata at mas sumigpit ang hawak sa kamay ng nanay niya. Simple lang ang lakad nila. Grocery, school supplies, konting window shopping. Isang ordinaryong araw. Isang araw na akala ni Leah ay ligtas. Hanggang sa may dumaan sa harap nila. Isang lalaking naka-dark blazer. May kasamang 2 tao na halatang assistant or security. Diretso ang lakad. Sanay sa espasyong maraming mata ang nakatingin. Sa isang iglap, parang may humila sa paningin ni Leah. Huminto siya. Huminto rin ang lalaki. Nagtagpo ang mga mata nila. Sa gitna ng mall, sa gitna ng ingay at tiwanag, parang biglang nawala ang tunog sa paligid. Nakita ni Leah ang unti-unting pamumutla ng mukha ng lalaki. Ang bahagyang pag-angat ng balikat na parang hindi makahinga. Si Adrian. 7 taon. 7 taong sinubukan niyang ilibing ang mukha na iyon sa likod ng trabaho. Anak. At katahimikan. At ngayon, naroon siya. Totoo. Malapit, hindi na sa screen lang. Naniga si Leah. Ang unang instinct niya ay humawak ng mas mahigpit sa kamay ni Kian. Pero sa gulat, nakawala ang bata. Mommy! Sigaw ni Kian sabay takbo palayo. Natuwa sa malaking Christmas display sa gitna ng mall. Kian! Tawag ni Leah na mabilis na humakbang. Hindi niya napansin ang lalaking paparating sa kabilang direksyon. Hanggang sa isang kamay ang biglang humawak sa balikat ng bata. Muntik na, sabi ng lalaki at marahang hinila si Kian palayo sa paparating na tao. Napatigil si Leah. Si Adrian ang humawak sa kaanak niya. Napayuko si Adrian at parang tiyaking ayos ang bata. At sa sandaling iyon, nakita niya ang mukha ni Kian ng malapitan. Ang hugis ng mata, ang ilong, ang paraan ng pagkunot ng noo kapag naguguluhan. Parang may tumama sa sikmura niya. Okay ka lang? Tanong ni Adrian sa bata. Mababa ang boses. Opo, sagot ni Kian at tumango. Thank you po. Tumingin si Adrian sa bata. Mas matagal kesa dapat. Parang may hinahanap. Parang may kinikinalang ayaw niyang paniwalaan. Lumapit si Leah at hinila si Kian palapit sa kanya. Pasensya na po, sabi niya. Pilit na kalmado ang boses. Mabilis kasi ang tumakbo. Nag-angat ng tingin si Adrian. Doon sila muling nagtagpo ng mata. Mas malapit, mas malinaw. Kilala ni Leah ang pagkabigla. Ang mga tanong na gustong sumabog pero pinipigil. Leah, mahina niyang sabi. Parang takot na takot bigkasin ang pangalan. Hindi siya sumagot. Yumuko lang siya at inayos ang bag ni Kian. Huwag ngayon, sabi niya sa sarili. Pero si Adrian, hindi niya napigilan ang sarili. Muli siyang tumingin sa bata. Bakit? Nagsimula siya tapos ay huminto. Lumunok. Bakit parang ako? Nanlaki ang mata ni Leah. 1 segundo. 2. Pinilit niyang ngumiti. Isang ngiting matagal niya nang pinag-aralan para itago ang takot. Kamukha siya ng tatay ko. Mabilis niyang sabi. Marami po talaga nagkakamali. Hindi naman sumagot si Adrian. Ang tingin niya ay napako pa rin kay Kian. Parang may mga peraso ng alaala na biglang nagkabit-kabit. Ang mga mata sa salamin ng elevator. Ang mga sandaling hindi niya tinapos. Ang mga tanong. Ang 7 taon na parang may butas. Yumuko siya sa bata. Anong pangalan mo, kid? Tanong niya na maingat. Kian, sagot ng bata. Walang alinlangan. Kian Reyes? Parang may humigpit sa dibdib ni Adrian sa apelido. Reyes. Dahan-dahan siyang tumayo, tumingin kay Leah. Naghihintay ng kumpirmasyon na hindi dumarating. Salamat po, sabi ni Leah sabay hawak sa balikat ng anak. Uuna na po kami. Tumalikod siya at bago pa siya panghinaan ng loob. Hinila niya si Kian palayo. Mabilis ang hakbang. Sa likod niya naramdaman niya ang titig ni Adrian. Mabigat, naguguluhan at puno ng tanong. Mommy?
Bulong ni Kian habang naglalakad sila. Kilala mo ba yon? Huminga si Leah ng malalim. Hindi, sagot niya. Kahit may kirot ang salita. Hindi na. Hindi siya lumingon. Hindi siya huminto. Alam niyang kapag ginawa niya, baka bumigay siya. At hindi pa siya handa. Sa gitna ng mall, naiwan si Adrian. Nakatayo sa tabi ng Christmas display. Hindi niya alam kung bakit nanginginig ang kamay niya. Hindi niya alam kung bakit parang may hinahanap siyang matagal nang nawawala. Ang alam lang niya, may batang tumakbo sa harap niya na hindi niya kayang kalimutan. Hindi na nakatiis si Adrian. Habang papalayo si Leah kasama si Kian sa loob ng mall, may kung anong humihila sa dibdib niya. Isang pakiramdam na hindi niya kayang ipagwalang bahala. 7 taon siyang nabuhay na puno ng kontrol, desisyon at kapangyarihan. Pero sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay muli siyang naging lalaking naiwan sa gitna ng katahimikan. May tanong na hindi nasagot. Leah? Tumigil si Leah. Hindi agad lumingon. Hawak niya ng mahigpit ang kamay ni Kian. Parang anumang sandali ay mawawala kapag binitiwan niya. Leah, please. Ulit ni Adrian. Mas mababa ang boses. Hindi CEO, hindi boss. Isang lalaking may takot. Dahan-dahan siyang lumingon. Pag-usapan natin. Sabi ni Adrian na walang utos, walang yabang. Kahit ngayon lang. Tumawa si Leah. Isang maikling tawa na may halo ng sakit. Pag-usapan? Tanong niya. 7 taon kang wala, Adrian. Naniga si Adrian. Hinahanap kita. Sagot niya agad. Nawala ka. Bigla ka na lang. Umalis ako. Putol ni Leah. Nanginginig ang boses pero matatag. Dahil wala akong lugar sa buhay mo. Tahimik si Kian sa pagitan nila. Tumingala siya sa nanay niya, tsaka sa lalaking nasa harap nila. Mommy? Tanong niya na inosente. Kilala mo ba siya? Napapikit si Leah. Parang iyon na ang pinakamasakit na tanong sa buong araw. Bumaba si Adrian sa harap ng bata. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa. Siguro dahil ayaw niya nang tumingin pababa mula sa mundo niyang mataas. Lumuhod siya, pantay ang mata nila ni Kian. Hello, sabi niya na maingat. Pwede ba kitang makilala? Tiningnan siya ni Kian. Nag-isip sandali. Siyaka tumite ng bahagya. Ako po si Kian, sabi niya. 7 years old. Parang may humigpit sa dibdib ni Adrian sa bawat salita. 7. Parehong bilang ng taon na nawala si Leah. Parehong bilang ng mga taon. Hindi niya alam na may batang ganito sa mundo. Nice to meet you, Kian, sabi ni Adrian. Pilit ang boses. I'm Adrian. Tumayo agad si Leah. Tama na, sabi niya't nanginig. Huwag dito. Tumingin si Adrian sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagsalita agad. Hindi niya alam kung anong sasabihin na hindi lalong makakasakit. Hindi ko hinihingi ang lahat, sabi niya sa huli. Kahit isang pag-uusap lang, para maintindihan ko. Maintindihan? Tanong ni Leah. 7 taon ako nag-isa. 7 taon kong sinagot ang tanong na nasa ng daddy ko. Hindi naman makatingin si Adrian. Hindi ko hinihingi ang awa mo. Tugtong pa ni Leah. At hindi rin kita hinihinga ng pangako. Tahimik silang pareho. Sa paligid, tuloy ang mundo. May dumadaang tao. May batang tumatawa. May tugtog ng Pasko na hindi tumutugma sa bigat ng sandali. Kailangan namin umalis, sabi ni Leah sa huli. Marahan. Huli na. Tumango si Adrian. Sige, sabi niya. Pero pwede ba kitang tawagan? Hindi sumagot si Leah. Tumingin siya kay Kian at saka muling tumingin kay Adrian. Kita niya ang kaba, ang pagsisisi, ang pag-asang matagal nang huli. Hindi ko alam, sagot niya sa huli. Totoo, walang kasinungalingan. Hinawakan niya ulit ang kamay ng anak at naglakad palayo. Sa bawat hakbang, pakiramdam niya ay bumalik ang bigat. Pero may halo na rin kakaiba. Hindi pag-asa, hindi rin galit.
Isang tanong lang na hindi na kayang itago. Sa likod nila, nananatiling nakatayo si Adrian. Hindi niya sila sinundan. Alam niyang hindi pa iyon ang oras. Pero sa unang pagkakataon, matapos ang 7 taon, malinaw sa kanya ang isang bagay. May anak siya at hindi niya nahahayaang mawala ulit. Sa sasakyan pa uwi, tahimik si Kian. Hawak niya ang laruan na binili nila kanina. Mami? Tanong niya bago pumasok sa subdivision. Mabait yung kuya kanina. Napangiti si Lia, pilit. Oo, sagot niya. Mabait. Pwede ba natin siyang makita ulit? Tanong ni Kian. Parang wala lang. Hindi naman agad sumagot si Lia. Tumingin siya sa daan, tsaka hinaplos ang buhok ng anak. Tingnan natin, sabi niya. Sa labas ng bintana, dumaan ang mga ilaw. Parang 7 taon ng katahimikan na unti-unting nabubuksan. Hindi pa tapos ang sugat. Hindi pa buo ang sagot. Pero may isang hakbang nang nagaganap. Pero minsan, sapat na muna iyon. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.